Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today pag-usapan natin itong naging hakbang ni Attorney Ferdinand Topacio at iba niya pang mga independent lawyer na kasama sa pag-file ng petition na laban sa mga lumalaban sa desisyon ng Supreme Court, no? Especially yung mga anti-Duterte gaya nitong tatlo. Ayun na nga guys, I'm so sorry, medyo na ano tayo. Guys, magandang gabi sa inyo lahat at today pag-usapan natin itong napapabalita na lawyers file in the contempt petition versus office of the Supreme Court, no? Office versus critics of the Supreme Court. So, kamakailan nilabas ng Supreme Court ang kanilang naging desisyon laban sa hinahing petition tungkol sa petition na hinahin hindi lang ni VP Sara Duterte pero nila Attorney Torion, Azraelita Torion at saka ni Attorney Jimmy Bondoc. So, na-consolidate lang naman po yun. So, nangyari, kinatigan po ng mahal na Supreme Court ang petisyon ng mga nag-file ng petition, which is basically, of course, si VP Sara Duterte, Attorney Torion at saka Attorney Bondoc. Unfortunately, we're already expecting for that. Sa totoo lang, no? We already expecting for that. And na pag hindi naging favorable sa mga anti-Duterte, talaga namang kaliwa't kanan na magiging kanilang mga tawag dito, reklamo laban sa magiging desisyon ng Supreme Court. And I also remember no sa isang pahayag ni Senator Chis Escudero, ayon sa kanya, okay? Ayon sa kanya kung lalabagin daw nila ang utos ng Supreme Court o ang desisyon ng Supreme Court, there will be, take note, there will be constitutional crisis, 'di ba? Bakit kaya gano'n ang mangyayari? Ayun. So, eto na nga guys. Tinitingnan ko kasi. Tingnan natin isang video 'no, nung pagsasalita ni Larry Gardon para maintindihan natin mabuti bakit nga ba siya isinama dito sa tatlong una na finailan ng contempt of court, indirect contempt of court. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Larry Gadon. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Halata. So, obviously, may rason kung bakit yung mga lawyers, talaga namang hindi talaga nila papalagpasin na hindi filean, no, ng petisyon laban kay Larry Gadon ng indirect contempt. Anyway, dito naman guys sa video na to, no, na nagkaroon ng interview kay Attorney Mark, 'di ba, Tolentino. Siya po ang lead lawyer ng petition na ito. Then I think with Larry Gadon, it was Attorney Topacio who filed the petition. So makikita natin dyan si Secretary Jing Paras, si Ka Eric, where's the other lawyer? Ayun, hindi na natin mahanap. Anyway, tara, pakinggan natin dito guys si Attorney Mark Lopez. Sorry, Attorney Mark Tolentino, not Lopez. Boy, babalo ka te. Sir, naka-green, sir, Kasama ko din si Atty. Rolex Supico at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendanya
Second, Yan. Sir, Professor sir, baba lang Richard kayo mga cellphone. Hidayan at yung best friend, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Okay, so malapit na tayo sa Padre Paura kung saan nandyan po ang Supreme Court. Kasama na rin natin si Attorney Mark Tolentino kasama sa mga magpa-file po ng indirect contempt charges sa mga kritiko ng naging desisyon po no, ng Supreme Court. Ang mga leaders, Atty. Topacio, yung Secretary, Congressman Ching Paras, at Santiago, at ibang mga please come forward. Bago kayo pumasok, ay mag-issue muna kayo ng statement. Dahil brief lang, at ito na po ang ating pagtulog sa makasaysayang aksyon na ito. Ano muli ang panawagan natin? Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Pakinggan natin ang instruction mula kay Atty. Topacio. Hi, attorney. What if I told you there's an AI-powered legal research tool that can help you finish? Mga kasama, malapit na po tayo sa sagradong templo ng katarungan na ang Korte Suprema. Manawagan po, wag po tayo masyado magingay, magbibigay po tayo ng statement kung may media, ngunit ang pakailangan po natin dito ay ipakita ang ating suporta sa mga maestrado at sa punong maestrado ng Korte Suprema na naniniwala tayo tama ang kanilang ginawa at walang kakwenta-kwenta ang mga magkikos laban sa kanila. Yun lamang po, let us police our ranks, magtipon-tipon lang po tayo at magpo-proceed tayo in an orderly fashion. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay! First message, Hello. Ready na yung pag-file natin ng petition to declare. Hello. Ready na yung pag-file natin yung petition natin. Inanda namin ni Atty. Topacio, ni Atty. Rolex Suplico. Ready na pag-file namin ngayon. Indirect contempt against Congressman Percy Sendenia, against Richard Hidayan, Professor Hidayan, and of course, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Ready na tayo to defend the integrity of the Supreme Court. As lawyers and as officers of the court, we have the obligation to defend the highest chamber of the land, the Philippine Supreme Court. Ayun. You know what, guys, no? One thing that you have to understand din, just to give you a very quick explanation. Ang indirect contempt of court, hindi lang po yan nangyayari sa pagbabatiko sa mga desisyon ng Supreme Court. Ang indirect contempt po ay nangyayari din po yan sa mga lower courts, gaya ng CA, RTC, MTC, METCC. Tama ba? So, yung mga yan. Okay? Ngayon, ano ba ang best way? Okay, ano ba ang best way? Kung meron po kayong kung meron po kayong hindi nagustuhan sa naging desisyon, okay, ng isang husgado, the best way to do is to shut your mouth, write your pleading, and nakalagay doon sa pleading mo, motion for reconsideration. Kung pwede pa. No? So, ilalagay mo doon kung bakit ka sumusulat ng motion mo for reconsideration and so on and so forth. Hindi mo kailangan gawing pampiesta, no? O kung ano-anong gusto mong sabihin sa mga korte o sa mga desisyon ng kahit anong korte, lalong-lalo na ng Supreme Court. 'Di ba? Bakit mo pa sinabi na ang Supreme Court, or bakit pa kaya sinabi natin na ang Supreme Court is the last arbiter? Bakit natin sinasabi na ang Supreme Court is the court of last resort? Bakit kaya natin tinatawag silang Supreme Court? You do not undermine their decision.
Not because not because the decision was not favorable to you, kung ano-anong gusto mong sabihin via social media. And Richard Darren should know that. Hindi niya kailangan maging law student, no? Kung siya man ay graduate ng political science, he should understand and know, especially, of course, especially Larry Gadon. But we know, you know what? For years, we know naman that Larry Gadon has been very critical with, staunch critic ng Supreme Court, especially with Justice, Senior Associate Justice Leonen. Okay? Madalas niyang inaatake si Leonen. 'Di ba? And kung tutuusin, itong si Secretary Gadon, 2 beses na po siya dapat i-disbar. Ano yung pangalawa? No? Napatunayan ng kataas-taasang hukuman na ang kanyang final, meron siyang final na napatunayan ng Supreme Court na isang kasinungalingan or something. And it was I think related sa case ni Attorney Sereno. 'Di ba? And si Larry Gadon ba ang nagpatalsik kay Attorney Sereno? Hindi. Hindi. Pinag-aralan namin 'yan eh. Actually, kahit 50% of it, walang kinalaman si Larry Gadon doon sa the way I understand it, nako-waranto po kasi si Attorney Sereno. We cannot call her CJ, no, Chief Justice Sereno, because pag nako-waranto ka, it means that as if you were never or you never become Supreme Court Chief Justice. So we do not address her as CJ Sereno, but just Attorney Sereno, no? With all due respect to her. Anyhow, ano ba ang penalty? Pag-usapan natin ano yung penalty. Doon muna tayo. Ang penalty lang naman po ng indirect contempt is either pagbayarin ka ng 30,000 or ipakulong ka ng 6 months or pwedeng gawin both, no? Ngayon, pwede bang mag-motu proprio dyan ng Supreme Court? So far, wala pa ako nababasa. Okay? But I remember there's this one case, no, na there was someone na indirect contempt. Nag-motu proprio po yung RTC about that. I think it was a case in Manila. And may mga nag-react harshly against doon sa judge. And what the judge did is meron siyang indirect contempt din, no? Hindi po kailangan ng opinion ng kahit sino. This is why napaka-importante din ng sub judice rule. 'Di ba? Kung maintindihan ninyo kung ano ang sub judice rule. Ang sub judice rule, guys, as you know, some of you know already, hindi po kayo pwede o hindi po pwede ng either accused or ng complainant isiwalat sa publiko yung nangyayari during the trial ng inyong kaso. Okay? Yan po ay magiging violation ng sub judice rule. At pag nangyari yun, almost the same din. 'Di ba? Tingnan natin, I wanna double check, no? Penalty. Oh, yeah, same. Fine and imprisonment din, 'di ba? Imprisonment. Fine and imprisonment. Besides the punishment for sub judice violation must meet the clear and present danger standard, meaning the speech must pose a serious or imminent threat to the judicial process. Okay?
Hmm. Ngayon, ano ba ang definition ng paano ba naka-qualify ang isang ginawa mo para masabi nating pasok ka sa indirect contempt, 'di ba? Ayon dito sa akin nabasa, the Supreme Court can sanction someone for indirect contempt when there's a willful disobedience of a lawful order, judgment, or proceeding of a court, or any improper conduct tending directly or indirectly to obstruct, embarrass, and degrade the administration of justice. So basically dito, siguro sa mga nagiging comment nung tatlo na hindi nagustuhan nila Attorney Topacio, kita naman natin yung kay Larry Gadon, 'di ba? Tama ba niyang sabihin na ang Supreme Court ay tuta ng tawag dito ng mga Duterte, 'di ba? Dinigrade ang administration ng justice. Wala siyang wala siyang respeto sa naging desisyon. Tsaka hindi lang naman paano magiging Duterte, tuta ng Duterte ang mga taga Supreme Court kung iba naman sa kanila, eh, halong-halong appointed ng tawag dito, ni Pinoy, ni Bongbong, even yung ano ni Bongbong Marcos, eh. Oh, isa sa mga bumoto na unconstitutional at nagkaroon ng violation sa due process. Puwede mo bang sabihin tuta ng Duterte 'yon? 'Di ba? Hmm. Sanctions can include a fine or imprisonment depending on the severity and context of the Contemptuous Act. It's a serious matter aimed at upholding the integrity and authority of the judicial system. So, kitang-kita niyo na guys kung ano yung difference, kung bakit, no, pagdating sa legal profession, ibang-iba ang galawan diyan. Kung ikaw ay isang lawyer, once na pumasa ka guys once na pumasa ka ng bar exam, ano ba yung mga requirements mo before ka maging lawyer? One, first you have to pass the bar exam. Number two, of course, you have to take your lawyer's oath. Number three, of course, you have to sign, no, sa roll of attorneys. Then lastly, you have to be a member of IBP. 'Di ba? Alam niyo ba kung gaano ka-strict ang regulations sa legal profession? Very strict sila. And for them, yung mga palengkerong komentaryo para lang mag-ad hominem sa kanila at magbigay ng mga opinion na guys, ang haba ng inaral ng mga 'yan. Sobrang haba. Alam niyo ba after mo mag-bar exam, if you want to be a judge, aral ka ulit. Oh, iba diyan nagma-masteral pa, yung iba nagpe-PhD pa. Kung tutuusin ang Juris Doctor na once na maka-graduate ka ngayon kasi guys Juris Doctor na. Doctor of Law ika nga. Juris is law. Hindi pala, Lex pala yun. Sorry. Oh, basta yun. Anyhow, once na maka-graduate ka ng Juris Doctor, that is equivalent to doctorate. Kaya kung makikita niyo yung mga gumagraduate ng law, may 3 stripe dito. Yung mga gumagraduate ng masteral, 2 lang. So, anong katapat ng 3 stripe na yun? Yung mga gumagraduate ng PhD. Yung mga nag-aaral ng PhD, guys, 5 years din. 3 to 5 years ang pagkakaalam ko dyan sa mga yan. So, kahit PhD ka, equivalent ng pagka-graduate mo sa Juris Doctor, PhD na, meron pang Masters of Law. Meron din PhD. So, doktor-doktor ka. Oh, di ba? And, kung halimbawa ba, under bar ka, hindi ka nag-bar. Ano ba tawag sa'yo? Doctor ba? Hindi. Hindi ka tatawagin doctor. Hindi gaya ng Doctor of Philosophy. Pag graduate ka ng doctorate, ng PhD, tawag sa'yo doctor because of your, but seldom lang po may marami na akong kakilalang nagpe-PhD na they don't like being called doctor.
No, they just want to call by their name. Shout out to Ma'am G. Asuncion. Before pumasok ng law school, graduate muna ng ng doctorate yun, no? So, imaginein mo yung credentials niyan. Talaga namang very, very impressive. Anyhow, going back. So, yun lang yun, guys, no? If hindi siya masasabi. I mean, if you make a bad comment about the decisions of any court, not just the Supreme Court, of any court, di mo pwedeng sabihin that is part of your freedom of speech. There's a certain limitation to that. Sabi nga nila, yung freedom of speech nga daw natin, hindi absolute. So, ito na yung pinaka-best example ng hindi absolute, di ba? Tingnan mo yung naging komento rito ni Chel Joc, no? Sabi niya rito, we stand with Rep. Percy Sandanya and Prof. Richard A. Darian. Pinaglalaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino sa malayang pagpapahayag. So, you don't basically call that as malayang pagpapahayag. Diba? He should know that. He should know that very well. Bakit? Kasi siya isang abogado. You don't make bad comments about the decision of the Supreme Court. Kasi nga, one source of law is yung mga jurisprudence o mga desisyon na ibinababa ng Supreme Court. So that form parts ng mga batas natin. One day, I don't know how long it will gonna be, pero one day, maybe, just maybe, somebody will gonna use this case, no, as a reference. Yung naging desisyon sa laban ni VP Sara. It's so unfortunate for the anti-Dutertes na nag-iiyakan ngayon. Diba? Na mali daw yung desisyon ng Supreme Court. Guys, Supreme Court na yan. Di bali kung dalawa, tatlo lang, nag-en banc pa yan. Guys, pag sinabing en banc, ibig sabihin, lahat na sila. Pwedeng division lang. Kaya lang, en banc ang nag-decide dito. Ilang maestrado ang nag-decide dito? 15 sila, isa tawag dito, nag-inhibit. Yung isa tawag dito, si Justice Singh, wala siya. She was on vacation. So, yun lang anin natin, di ba? Kung hindi nyo matanggap ang naging desisyon ng Supreme Court tungkol dyan sa impeachment trial ni VP Sara, sinabi nilang, number one, it is unconstitutional. And number two, as per the Supreme Court, there was a violation of the due process. No? Kahit pa impeachment trial yan, hindi mo pwedeng tanggalin ang due process para sa isang nasasakdal o sa isang nirereklamo, sa isang inaakusahan. So, dito mo makikita, guys, no, kung gaano hindi lahat ng lawyer pare-parehong mag-isip. Na because you're a lawyer, ibig sabihin, pareho na rin kayo ng hindi yan eh. Hindi yun. Sa totoo lang, kung meron lawyer na nagbigay ng bad comment about sa ni Supreme Court, pwede at possible, no, na ma-disbar pa yun, no? Ma-disbar pa yun for doing that. Diba? Kasi unang-una mong didepensahan, tama naman yung sinabi nila Atty. Topacio, ang unang-una mo dapat didepensahan ay ang Supreme Court mo. Bilang isang officer of the court. Hindi ikaw mangunguna to bring down the house. Diba? The first thing that you need to do is to defend your kingdom come. Diba? Hindi ikaw yung mangunguna sa pagdidistract ng bahay mo. Diba? Anyway guys, I hope meron kayo natutunan sa akin ngayon. Kung meron, ito guys, just to impart to you, no? Sabi nga ni Senator Chis Escudero, kung hindi daw nila susundin ng Supreme Court, no, there will be a constitutional crisis. Ayon din naman kay Atty. Neil Abayon, kung hindi rin susundin kung ano ang sinasabi ng Supreme Court,
then there might be some consequences to that, like filing civil charges. No, I believe it was civil charges that he was discussing the other day. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment yun na yung mga gustong ibigay na opinion. Char. Diba? Do you agree or you do not agree dun sa ginawang hakbang nila Attorney Ford Topacio, Attorney Mark Tolentino et al. Diba? Hopefully may masundan, no? Para malaman nila na ang mga desisyon ng mga korte ay hindi something na ipupulutan mo sa isang napakababaw na diskusyon. See you in the next video, guys.